Hallelujah. Medyo malamig po ang ating panahon, kaya siguro ang iba ay nahirapan pong gumising. Ano po? Kaya sabi mo sa katabi mo, napagtagumpayan natin ang lamig ng panahon. Sabi mo, di ba kasi nandito siya ngayon, di ba? Sabi kahit malamig ang panahon, nakakaantok, pero para sa Diyos, gigising tayo. Amen? Para sa Diyos, tatayo tayo para sumamba sa Panginoon. Kaya kalabitin mo yung katabi mo, tagumpay ka. Ayan. Nakangiti ba? Ang tagumpay ng ngiti, kasi yung ngiti na talagang napagtagumpayan natin, na hindi pwedeng hindi tayo sasamba sa Panginoon, lalong-lalo na po, ito po'y itinangin ng Panginoon para sa Kanya. Okay? Sa ating pong pagpapatuloy na series po natin na Extraordinary God, alam na po natin na ang Diyos natin ay tunay na pambihirang Diyos. Hindi po siya yung basta-bastang Diyos. Kaya nga po ang ating verse na po makikita sa unang Korinto 1:25 at sinasabi po, sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao at ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Sabihin talagang walang pwedeng pumantay sa ating Panginoon. Kaya nga yung pinakamababa na, yung pinaka-weakness, wala namang weakness si Lord. Hindi tatapat yung pinakamalakas dito sa atin, dito sa mundong ito. Sino man, walang makatatapat. Okay? Kaya po sa ating series na to na ating pinag-uusapan, ito po yung extraordinary people because we have extraordinary God. At sa series po natin ay mga mensahe ng Panginoon, pag-uusapan natin yung mga character in the Bible. Ano po? Sino po yung nakakaalala ng mensahe po last week? Sino po yung Bible character na mensahe po ng Diyos last week? Sino po? Hindi po naalala? Wala po nakaalala dun sa si John the Baptist. Yan, paalala ko po sa inyo. Iwas-iwasan po natin na manood ng mga nagpapawala ng ating alaala. Kayo po si John the Baptist. Isang ordinaryong tao ay naging extraordinary pag tayo pumapasok sa process. Ano yung process? Ito yung process na breaking. Yung nagbe-break tayo. Kailangan natin ma-break upang maranasan natin yung extraordinary. Ano po yung breaking or broken? Pag po sinabi pong broken, ano po unang pumapasok sa isip nyo? Pag sabing broken, ano po? Sira. Ayan, basag. Ibig sabihin, walang kwenta. Pag isang bagay nga nasira, tapon na yan. Patapon na. Okay po? Isang buhay na basag, sira, at wala ng kwenta. Yan po yung mga bagay na kung isipin natin, ay patapon na. Pero minsan, itong proseso nito, maipapakita yung ganito. Kailangan natin pumasok sa process na yon ng brokenness upang maipakita yung ganda. Halimbawa na lang po ang isang diamante. Hindi po yan nakuha na agad yung diamante, diamond ka agad. Kundi meron pong proseso. Ano yung proseso? Meron pong mga jewelry, yung sa mga alahero, na tatanggalin po nila yung mga hindi dapat doon sa diamond, yung mga minerals, tatanggalin pa yun. Ang pagtatanggal po nila, mahirap. Kung ikaw ay diamante ka, tatanggalin sa iyo yung mga bagay na maganda para lumabas yung tunay mong ganda. At minsan, sa mga ganun pagkakataon, yung proseso nito, hindi ito madali. Hindi ito, minsan matagal ito, mahirap na proseso ito, na kung saan ilalabas nito yung ganda. Kaya yung diamond, pag talagang na-furnish na siya, ang mahal ng diamond, di po ba? Ganun po sa atin, bilang tayo po, we are created by the God's image, nawala na po yung ganda. Bakit po nawala? Because of the sin. Natabunan na ng kasalanan yung ating imahe, yung ganda ng imahe ng Diyos na binigay sa atin. Naniniwala ba kayo na tayo po'y galing sa imahe ng Diyos? Yun mo yung katabi mo. Galing yan sa image ni Lord. Magkakaiba naman tayo ng mukha o sa physical, pero tayong lahat, kung babasahin po natin ng Book of Genesis, tayo po'y nilikha na kawangis ng Diyos. Pero sa maraming pagkakataon, may pait tayo sa buhay dahil ito po yung gawa natin ng kasalanan. Meron tayo mga bagay na sira sa ating buhay, yung brokenness na kung saan
Ginagamit ito ng Diyos upang lumabas ang ating extraordinary. Yun ang kagandahan sa Panginoon, na kung saan pag tayo nakakaranas ng brokenness, ay pag nilapit ito natin sa Diyos, nagiging maganda. Alam niyo po, sa Japan po, mayroon pong tinatago na kitsugi. Alam yung kitsugi? Ito po yung isang bagay na pamamaraan na pagbasag yung base o palayok, ano po ginagamit doon natin pagbasag na? Tinatapo na, di ba? Sa kanila po hindi. Kukunin po nila yung base na yon, ididikit nila sa pamamagitan ng pilak o raya ng ginto. Kaya yung dating base na maganda na, pag ginawa na po nila, lalong nagiging mas maganda. Kaya makikita po natin na kapag ang master o gumagawa ng ganitong bagay na kitsugi, mayroon silang kakayahan na yung sirang bagay ay lalong gaganda kasi nga mayroong kakayahan yung gumawa na pagandahin ito. At sa ating buhay, akala natin yung brokenness ay wala ng halaga sa atin. Naku, pastor, ang buhay ko sirang-sira na. Wala na, patapon na ang buhay ko, wala ng halaga. At lahat po tayo nakaranas ng brokenness. Lahat po tayo nakaranas ng mga bagay na ayaw natin madanasan pero nararanasan natin yung mabasag ang ating buhay pero bakit nagiging maganda? Kasi nga, lahat tayo, at nung pinag-uusapan natin mga character in the Bible, dumaan po sila sa brokenness upang maging extraordinary people po sila. Ang kagandahan po sa atin kasi pag tayo dumadaan sa brokenness, may pagpapala, nakakaranas po tayo ng pagsisisi. Di ba? Pag tayo nakaranas ng bagay na mapait, hindi maganda, nagkakaroon tayong realization na magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Ano pa yung pagpapala pag tayo na broken? Nagkakaroon tayo ng pagsisisi, ng buong pagsisisi sa ating puso. Ano po? Humility, surrender sa ating Panginoon. Kaya nga pag tayo mananampalataya, kapag tayo nakaranas ng brokenness, anong nangyayari? I no longer live, but Christ who lives in me. Kasi alam mo na sa ating mga pagkabasag o pagkasira ng buhay natin, may pagpapala. Naniniwala ba kayo? Kaya pag tinanong mo mundo, sira na nga, broken na nga, may blessing pa ba? May maganda pa bang makikita dito? Pero pag tayo mananampalataya at tayo tunay na sumusunod sa Panginoon, na hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo, may pagpapala. Ano po? Kaya ang mensahe po ng ating Panginoon ngayong umagang ito, be broken and be blessed. Mahirap sa Tagalog yung broken kasi ito yung bagabag eh. Pero inano ko na lang, maging basag at mapagpala. Yung brokenness kasi yan, hindi po natin maiiwasan dito sa mundo. Sino po nakaranasan ng brokenness sa buhay nila? Pakitaas ang kamay. Yung ibinang taas, cool na, talaga, mapalad kayo, hindi nakaranas. Pero lahat tayo nakaranas. Di ba yung mga bagay na nasaktan ka, may mga bagay na pinagsisihan mo at may nagawa kang kasalanan. Pero alam nyo po, dito sa ating mensahe ng Panginoon, may pagpapala pala doon. If we are broken, pag binigay natin sa Panginoon, we are blessed. Nagiging pagpapala ito. Ano po sabi dito po sa Psalm 51, 16, 17? Hindi naman mga handog ang nais nyo. Mag-alay man ako ng mga handog na sinunog, hindi rin kayo nalulugod. Ang handog ko sa inyo, O Diyos, ay isang puso mapagkumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Sa English po, yung broken spirit, ang sabi po dito. Broken spirit. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsisisi. Bakit? Sino po dito yung perfecto? Maliban na lang ang pangalan mo yung perfecto. Pero sino po dito ang perfecto? Wala tayo. Wala. Ibig sabihin, lahat tayo ay nakakaranas ng brokenness. Pero ang sabi ni David, si David po nagsulat ng salmo o awit, ang gusto ng Panginoon ay yung brokenness natin, ibinibigay natin bilang isang handog sa Kanya. Di ba sa atin, ayaw na natin. Sira na buhay ko. Hindi. Ang mananampalataya, kahit pumasok sa isang sitwasyon na ikaw broken, basag na basag ka, sirang-sira ka, pero pag nilapit mo to sa Panginoon, ito'y magiging mabagong samyo. Nakalulugod, sabi ng Panginoon dito ni David. Ang handog na nakalulugod sa Diyos, alin? Na ibigay natin ang pusong nagpapakumbaba, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Bakit? Kasi ang taong lumalapit sa Diyos ng buong nagpapakumbaba ay hindi tatanggihan ng Diyos. Ito marami kasi sa atin.
Alam mo nang may problema ka na. Pero hindi ka pa rin nagpapakumbaba. Isip mo, wala namang problema sa akin eh. Wala naman, pero nararamdaman mo, may problema na, nasisira na buhay mo, pero mapagmataas ka pa rin, wala akong kasalanan, wala akong nagagawa. Yun ang ayaw ng Panginoon. Bakit? Sabi nga ni David dito, puso nagpapakumbaba, nagsisisi sa kanyang kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala. Walang sino man ang hindi nagkakasala. Pero sabi ng Panginoon, ang lahat ng lumalapit sa akin, hindi ko tatanggihan kung ikay buong puso nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya if we are broken, pag tayo sira ang buhay, sira ang relasyon, anumang sira sa buhay mo, na alam mo wala nang pag-asa, sabi ni Lord, ibigay mo yan bilang isang handog na buhay para sa akin. Ito'y kinakalulugod sa akin. Kaya minsan madalas tayong hindi. Minsan galit pa tayo. Lord, dahil sa Ginoo, parang hindi ka Diyos ha. Ba't nangyari ito sa buhay ko? Minsan nakaranas na ganun, sumbatan mo si Lord. Hindi dapat ako nakaranas ng ganito. Kasalanan ko ba yan, Lord? Imbis na magalit tayo, dapat nagpapakumbaba tayo. Aminin na natin, Lord, nasira ang buhay ko dahil sa desisyon ko. O maging sa ibang tao man na may kagagawan, Lord, tulungan niyo po ako. Nagsisisi po ako. Sa halip na magalit sa pangyayari, dapat lumapit sa Panginoon. Ano po sabi sa Isaiah 57:15? Itong sinasabi ng kataas-taasan Diyos, ang banal na Diyos, na nabubuhay magpakailanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar at kasama ang mga taon nagpapakumbaba at nagsisisi at sila'y aking palalakasin at bubuhayin ang kanilang kalooban. Maliwanag po. Hindi nilalayuan ng Diyos o mga taong broken. Hindi nilalayuan ng Diyos yung taong nagsisisi ng buong puso. Hindi nilalayuan ng Diyos. Sinasama nga, sabi dito, sinasama ng Panginoon kasama niya upang palakasin at kanilang kalooban, magkaroon ng encouragement. Di ba pag tayo'y broken, kapag tayo punong-puno, nawawalan ka ng pag-asa, hinang-hina ka na eh, Lord, parang wala ng pag-asa. Ayoko nang tumayo, ayoko nang kumain, ayoko nang lumabas ng kwarto, ayoko nang lumabas ng bahay. Di ba po ba? Pero once na tayo, nalaman natin itong brokenness na to, ay magiging pagpapala kapag nilapit ko sa Panginoon. Kasi sabi dito sa verse, sa Isaiah, hindi ko ito sinabi, ang Panginoon mismo nagsabi na ang lumalapit sa Kanya, nasira ang buhay, nagsisisi, walang kwenta ang buhay, sabi, palalakasin ko at magkakaroon ng tibay ng loob. Kasi pag tayo broken, lagi nasa isip natin, nag-iisa na lang ako. Wala akong kasama. Nasira na ang buhay ko, gusto ko na magpakamatay. Meron po ako po'y nagme-mentor sa mga pastor every Thursday. Alam ko kung nakilala niyo po, napunta na po dito yun si Jaime. Ang nakakalungkot po, dahil sa niyang pangyayari na siya nag-abroad for how many years, walang napuntahan yung kanyang pera, tapos nasira po yung pamilya niya, nagtangka po siya magpakamatay. Nawalan pag-asabi niya, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? At salamat alam po kila Pastor Edward at Pastor Aleni dahil tinulungan. Kasi nagkaroon po siya ng diabetes, nagkaroon siya ng sugat at yung sugat na pabayaan. Kaya tinulungan nila mapa-ospital, pinatingan nila, ipinaalala ng Panginoon sa kanyang brokenness, sa kanyang pagkabasag, meron Diyos na pwede siyang muling buuin. Kaya ngayon, praise God, sasamba po siya ngayon doon po sa Bicol. Paalala ko po, anniversary po ng Bicol po ngayon. Okay, kung may pagkakataon po kayo, batiin po natin sila. Ano pinakikita po? Ang kaaway po kasi, nilalayo tayo sa Diyos. Sira ka na, may Diyos pa ba? Ano po sinasabi dito? Kaya malapit ang Diyos sa mga broken-hearted. Sabi dito sa Salmo 34:18. Malapit ang Panginoon sa mga bagbag na puso. Ito yung broken-hearted sa English po. At tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Ang mga lumalapit sa Panginoon, makakasumpu po ng kapahingahan. Ang lumalapit sa Panginoon, nagkakaroon ng pag-asa. Kaya nga po sabi ng Panginoon, kapag ikaw'y nahihirapan na, lapit ka. Kasi bibigyan, sino po dito yung napupuno ng nakasalanan at sirang-sira ang buhay na napahinga? Wala. Bigat na bigat nga eh. Kaya nga ayaw na nga nilang mabuhay kasi pagod na pagod sila. Kaya yung nasumpungan mo ang Panginoon, lalapit ka eh. Bakit? Alam mo na
malapit ang Diyos sa mga broken-hearted, hindi siya lumalayo. Yun ang maganda sa Panginoon. Kung ano yung kahinaan mo, ilapit mo sa Kanya, hindi Kanya tatanggihan. Ang problema kasi lang natin, tayo mismo ang tumatanggi. Nagmamalaki tayo. Katulad ni John the Baptist, last message ng Panginoon, paano naging extraordinary siya? Kasi itinaas niya ang Panginoon, hindi ang sarili niya. Yun po ang ganda. At ang pag-uusapan po natin ay tungkol po kay Isaias. Kilala niyo po si Isaias? Okay? Alam niyo po ba ang pangalang Isaiah comes from the Yahweh is salvation? Si Yahweh ang tagapagligtas. Siguro, nung bata pa si Isaiah, hindi niya pa alam. Yung pala, meaning ng pangalan ko. Sino po yung nakakaalam ng meaning ng pangalan niya? Sino po nakakaalam? Isa ba, na-curious kayo, ano kaya itong kahulugan ng pangalan ko? Ako po, naalaman ko po, nag-encounter po namin sa EGR. Kasi minsan, pinag-uusapan din yung ano kahulugan ng pangalan mo. For English word ng pangalan ko po, noble. Ano? Sa inyo po, minsan nahalap nyo na po ba yung kahulugan ng pangalan nyo? Alam niyo po kung bakit mahalaga ito? Kasi sa panahon pa, babasahin natin ng Bible, meron po itong connection sa ating buhay. Kaya makikita mo, ba't kaya pinalitan ng pangalan ni Pablo na galing Saul? Di ba? Kasi Saul, sakit sa ulo ni Lord. Ngayon, Pablo na lang. Paul. Kaya dito, naiiba yung pangalan kasi para maibigay yung kahulugan ng pangalan niya doon sa kanyang katauhan. Kaya nga si Isaiah ay naramdaman yung pagliligtas din ng Diyos. At ginamit siya ng Panginoon upang sabihin sa lahat ng tao, even the Israelites, lalo na yung may tagapagligtas ng Diyos, magliligtas ng Diyos. Kaya mismo, naranasan niya. At si Isaiah po, kilala niyo po ba siya po isang propeta? Prophet po siya. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi po kayo lumabas na lang dito sa mundo na parang na walang plano sa inyo ang Diyos. May plano po ang lahat. Katulad po ni John the Baptist, di po ba? May itinalaga sa kanya, siya yung maglatag ng dadaanan ng ating Panginoon sa Kristo. And si Isaiah po, siya yung magpapahayag na mayroong tagapagligtas, si Yahweh. Okay po? Kaya tayong lahat tayo may layunin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, may layunin sa iyo ang Diyos. Kaya hindi kayong basta-basta para kang kabutihan na lumabas na lang, hindi ganon. Kasi nga, galing tayo sa wangis ng Diyos, may image sa iyo si Lord, may layunin sa iyo. Hindi ka, nakakaranas ka ng broken, nakakaranas ka ng mga nagkakasala ka, pero it doesn't mean na hindi ka, nawala ka sa plano ng Panginoon. May plano at layunin sa iyo ang Diyos. Kasi po, minsan pag tayo nakakaranas ng broken na, wala na ang buhay ko, kala ko ba may Diyos? Kala ko ba may plano sa akin ng Panginoon? Kaya nga yung brokenness become our pagpapala kapag ito inilalapit natin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Isaiah 1:1, ang pangitain ni Isaiah na anak ni Amos na kanya nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga araw ni Hosias, Hotam, Ahaz, Hezekias at hari ng mga Huda. Alam niyo po ba si Isaiah, 5 hari ang kanyang pinagdaanan ng kanyang buhay. 5 hari po. At alam niyo po ba si Hosias, Uzias, pinsang buo po niya si Uzias na Isaiah. Kasi po yung tatay po kasi ni Isaias, magpinsang buo ang tatay ni Uzias. Kaya magpinsang buo sila. Okay, ang problema lang dito makikita natin. Alam niyo po ba nangyari kay Isaias para isang natin trivia? Si Isaias po ay hinati ang katawan sa pamamagitan ng lagari. Grabe, no? O bakit nangyari? Ito nga kasi nga yung kanyang pagiging, nakita niya yung, naranasan niya at nakita niya yung pagliligtas ng Diyos. Walang problema kahit tatiin mo. Andyan ko. Kasi yung sumunod po kay Hezekiah, si Manese, siya po yung hari na pumatay kay Isaiah. Hinati po ang katawan. Okay? Ang maganda kay Isaiah, ito po maganda dito, kung bakit siya naging extraordinary. Ano man ang pinagagawa ng Diyos, sinusunod niya. Ganon si Isaiah. Kaya makita natin na even we are broken, pero pag ikay may malapit na relasyon sa Panginoon, yung broken, ibinibigay mo sa Panginoon at anyayaan mo doon, ang Panginoon, Lord, kayo ang kumilos. Ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Pero matindi itong kay Isaiah, pakinggan niyo po, sinasabi sa Isaiah 22.
Bakit ito nangyari? Sinabi ng Panginoon kay Isaias na anak ni Amos, hubarin mo ang iyong damit na panluksa, tanggalin mo ang iyong sandalyas. Ginawa ito ni Isaias, sa palakad-lakad siya, nakahubad at nakayapak. Sino po kayang gawin po ito? Sabi sa'yo ni Lord, ikaw ha, hubarin mo yung damit mo, pati pambaba, maglakad-lakad ka yan, pagpapakita na nalulungkot ako sa ginagawa ng aking mamamayan. Sino po kayang gawin po nun? Ha? Wala ano? Bakit po kaya nagawa ito ni Isaias? Bakit? Kasi alam niya sa pangalan pa lang, Yahweh is salvation, alam niya na kahit ano man ang gawin, paggawa ng Panginoon, mararanasan niya ang kaligtasan ng Diyos. Amen? Tayo din, even we are broken, alam natin na may ano man na kalimutan, ibigay mo sa akin, mararanasan mo ang pagliligtas ng Diyos. Ang tanong, we are ready to obey God. Kasi tayo pa yung nagmamalang, Lord, ayoko na mag-church kasi sira nga buhay. Ayoko nang, wala na. Sisirain ko na lang, magdadrugs na lang ako, magbibisyo na lang ako. Sabi ni Lord, ibigay mo sa akin para maging pagpapala yan. Ang matindi ito kay Isaias, di bali kung isang araw lang, tama? Kaya kong gawin kung isang araw lang. Lord. Parang sino nakasaan sa UP? Yung oblation nila, yung tumatakbo na ng hubad-hubad. Di ba meron sa UP noon? Isang araw lang yun eh. Pwede mong gawin. Ito matindi. Tingnan mo sabi dito sa Isaiah 20 verse 3. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko sa Isaias ay palakad-lakad ng hubad at nakayapak sa loob ng 3 years. Lord naman, mga 1 week pwede pa eh. Pero 3 years. Ito ay bilang tanda at babala para sa Ehipto, Ethiopia. Kasi nga maraming mga pagkakasala ang ginagawa sa paligid ng Israel at nadadamay sila. And then sabi ni Lord, tumayo ka para sa akin, para makita nila na mali yung kanilang ginagawa at makita ko yung kahubura immorality. Makita ko yung mga masasamang gawain nila, pero ikaw ang magbibigay babala. Grabe. Sana kung 1 week lang. 3 years. Sino kayang gumawa po ng hubot-hubad for 3 years? Minsan masasabi natin, Lord, sa mamamagitan ba nito, na broken ako, kailangan ko bang gawin ito? Kasi nga makikita natin, yung brokenness na nangyayari sa buhay natin, kayaya, di ba? Sino dito yung nagmamalaki dahil sa brokenness niya? Nahihiya nga tayo eh. Pero kay Lord, yung kahihiya niya yan, gagawin Panginoon ng pagliligtas niya. Kaya nga si Isaias, yung na-broken siya, iba ang naging buhay niya. Kung bakit ko po nalaman? Kasi po may aklat po si Isaiah na natagpuan sa Red Sea. Patunay na yung kanyang ginagawa ay tunay na may history. Hindi katang-isip lang. At nakita po yung aklat ni Isaiah katulad po ng Bible. Ang Bible po may 66 books. Pero si Isaiah may 66 chapter. Ang Lumang Tipan, 39. Si Isaiah may 39 din na patungkol sa judgment o parusa ng Panginoon kapag hindi ka susunod. Ganun din sa Lumang Tipan. Pag binasa niyo po ang Lumang Tipan, mga utos ng Diyos na kailangan mong gawin, pag hindi mo ginawa, parurusahan ka. At yung 26 na chapter ni Isaiah sa 26 na New Testament sa Bible, maipapakita yung meron tagapagligtas, may Messiah. Dito po kay Isaiah, ganun din po ipinapakita sa chapter 26. Pababa, merong tagapagligtas. Paano ko po nasabi? Sabi po dito sa Isaiah 53, 5-6, ha? Sabi dito, kaya marami po mga Hudyo noon na hindi naniniwala na si Jesus ay isang tagapagligtas, the Messiah. Kasi nga, tao lang si Jesus, guru lang. Pero kapag nababasa nila itong book of Isaiah, nag-iiba sila ng pananaw at pagtingin kay Jesus. Ito po sinasabi sa Isaiah 53, 5-6. Subalit, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Dinurog siya dahil sa ating kasamaan. Parusang tiniis niya at nagdulot sa atin ng kapayapaan. At dahil sa kanyang mga sugat, tayo'y may kagalingan. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin gumawa ng nais nating gawin. Ngunit siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Sino po'y tinutukoy dito ni Isaiah? Sino pa? Si Jesus.
Kaya nung nabasa ito ng mga Hudyo, mga Jews, sino to? Di ba ito yung si Jesus? Ito yung magliligtas, ito yung mamamatay, ito yung magbabayad ng kasalanan, ng lahat ng iniquities, lahat ng sin mawawala because of Jesus. Kaya yung pagkakataon yun, ipinapakita, Yahweh is salvation. Isaiah, ang kahulugan ng Yahweh is salvation, ito yung si Jesus ang magliligtas. Kaya nagkaroon ng pagdududa mga, ito yung si Jesus to eh. Kaya makikita natin na merong pagliligtas sa mga taong broken. Sa mga taong wala ng pag-asa, sa mga taong tunay na sumasampalataya sa Panginoon, ay makakaranas ng pagpapala. Kung gusto natin makaranas ng pagpapala, through our brokenness, yumakap tayo sa Diyos na nakayakap sa atin. Paano po mangyayari yan? Unang-una, magkaroon ng banal na paggalang sa Panginoon. Si Isaiah kasi, ito yung kanyang banal na paggalang sa Panginoon. Kaya makikita natin, Isaiah, magubad ka. Okay, Lord. For 3 years, Lord. Iba kasi ang kanyang tingin sa ating Panginoon. Yung banal na paggalang. Hindi lang may paggalang, kundi may kabanalan. Ano po sinabi dito ni Isaiah sa 6:1-3? Nung taon ng pagkamatay ni Hari Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa napakataas na trono. Ang mahabang damit niya ay nakatakip sa buong templo. Grabe, no? Sino po nakakita ng kinasal na? Yung ang damit ay parang pikak. Ganyan po yung damit ng asawa ko na kinasal kasi ginawa po ng lola ko. Yung pikak na ganon. Di ba? Ang gandang tignan. Ito sabi dito yung kanyang alin. Nakaupo sa trono, ang mahabang damit nakatakip sa buong templo. Ang laki po ng templo. Na ginawa ni Solomon, ang laki po niyan. Hindi mo kayang libutin ng isang araw. Pero sabi dito, nakatakip ang damit ng ating Panginoon. Grabe, no? Ng ating Diyos. Sabi nga dito, may mga makalangit na nilalang sa gawing ulo niya. Ang bawat isa sa kanila may 6 na pakpak. Ang 2 pakpak nakatakip sa kanilang mga mukha. Parang ganito. Kita niya? Okay? Ang 2 nakatakip sa kanilang mga paa at ang 2 ginagamit nila sa paglipad. Sinabi nila sa isa't isa, banal, banal, banal ang Panginoon na mahukbo. Ang kapangyarihan sumasakop sa buong mundo. Alam niyo po, kapag po inuulit ang isang bagay, ibig sabihin, grabe, no? Superlative. Ibig sabihin nito, dinidiinan mo parang maganda. Ang ganda-ganda. Inuulit niyo, di ba? Para maipakita doon yung talagang maganda talaga siya. Di ba? Ang ganda-ganda, ang sarap-sarap. Inuulit, di ba? Ibig sabihin, madiinan yung bagay na gusto. Ito po, 3. Banal, banal, banal. Ibig sabihin, yung kanyang kabanalan ay walang sino man ang pwedeng pumantay. Pag sinabi po yung 3 beses, sinasabi dito, banal na banal na banal ang Diyos. Kaya sa atin po kaya, marami sa atin ang tingin sa Diyos, maliit lang. Kayang utusan. Kayang manipulahin. Panginoon, bigyan mo ako nito. Pag hindi mo ako binigyan, hindi ako mag-church. Kapag hindi mo muna binigay nito, tsaka lang ako susunod pag binigay mo na. Minamanipulahan natin ang Diyos eh. Pag ikaw may banal na paggalang sa Panginoon, hindi ka pwede mag-utos sa Diyos. Ngayon hindi. Tayo mismo nag-uutos sa Diyos. Wala tayong banal na paggalang katulad ni Isaiah. Lord, kahit nakahubad ako for 3 years gagawin ko. Bakit? Meron akong banal na paggalang sa iyo. Sa atin, ang liit ang tingin natin sa Diyos. Sabi ni Lord, every Sunday mag-church ka kasi nautos ko sa iyo. Lord, wag naman. Umuulan ng lamig. Saka na lang pag medyo mainit. Iba ang tingin natin sa Diyos, napakaliit. Ang tingin natin sa Diyos parang, hihingi lang tayo parang genie. Lord, ang wish ko, ito. Binigay mo na, may pangalawa na. Ito, Lord. Ganun ba tingin natin sa Panginoon? Kapag tayo may banal na paggalang, susunod tayo sa Panginoon. Bakit? Ang banal na paggalang ng Panginoon, sino po nakaranas ng pinakamalakas na earthquake? Dito sa Pilipinas, naranasan niya. Ako po, nung high school ako, yung sa panahon nung gumano pa, yung sa Hyatt Hotel sa Baguio, bumagsak, naranasan ko po yun. Nasa labas ako, gumagano yung kalsada, umaalon.
Alam niyo po ba ang Diyos, ang kabanalan niya, nagpapayanig? Ano po sabi dito sa Isaiah 6:4? Sabi dito, sa lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo at napuno ng usok ang loob ng templo. Ano po sabi yayanig? Hindi po pader, kundi pundasyon. Ang pundasyon po ay pinakamatibay na haligi ng isang bahay o gusali. Pag yan ang niyanig mo, ibang klase. Ibang klase pagyanig. Bakit? Para pabagsakin mo yung biga, yung pinakapundasyon, matindi ang paggalaw. Ganun po ang Diyos. Kapag ang kabanalan yung napansin sa ano bang version, sa Exodus 19, dumaan siya, yumayanig ang kanyang dinadaanan. Ganun ang kanyang kabanalan at kapangyarihan. Naalala niyo si Paul and Silas, si Pablo, si Silas yung nakakulong? Di ba nananalangin, kumakanta sila ng praise and worship? Ano nangyari? Bakit natanggal ang kanilang mga tanikala, mga nakalagay sa paa? Saka ano? Yumanig. Yumanig yung lugar. Ibig sabihin, yung presensya, kabanalan ng Diyos nandun, kaya nawala, nakalaya sila. Even yung kanilang kasamahan doon sa nakakulong. Ganun po ang katindi, ang kabanalan ng Diyos. Hindi ka makakatigal. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatagal sa kabanalan ng Diyos. Pero tayo iba. Ano? Iba. Ang tigas ng mga mukha. Kaya nga iba yung mga Christian noon eh. Bakit? Kasi meron silang banal na paggalang sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, Lord, yes Lord. Ngayon nagpapatigasan eh. Ano? Ako masusunod. Pero pag ikay may banal na paggalang sa Diyos, gusto mo maging yung broken ka na? Anong mangyayari? Sabi dito, ang kabanalan ng Diyos ay magpapakumbaba tayo. Hindi ka makakatiis sa kabanalan ng Diyos, luluhod ka. Hindi mo napansin ng mga anghel? Pag binasa niyo yung Bible, si John, sino pa ba yung si Jacob, lumuluhod sila, anghel lang yon. Ano sabi ng anghel? Huwag kang lumuhod, pareho lang tayong lingkod ng Diyos. Anghel lang yun ha. Kaya hindi totoo pag nakakita ka ng anghel lang cute. No. Duluhod ka dahil meron silang kabanalan, kapangyarihan katulad ng Diyos. Kaya pag tayo humarap sa Diyos, hindi mo po pwedeng hindi ka magpapakumbaba. Hindi mo kakayanin. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang sino man na makakakita sa akin mamamatay. Hindi niya kakayanin. Ang kabanalan Diyos, magpapakumbaba ka. Ano sabi dito sa Isaiah 6:5? Sinasabi kong kahabag-habag ako, tiyak na mapapahamak ako sapagkat ako'y may maruming labi at naninirahan ako kasama ang mga taong marurumi. Rin ang pananalita at ngayon nakita ko ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Nung nakita ni Isaiah ang Panginoon, anong marumi sa kanya? Sabi? Ang labi. Ano po si Isaias? Propeta. Anong ginagamit niya? Labi. Yung pinakamagaling sa kanya, yung pwede niya ipagmalaki, sabi ni Isaiah, Lord, marumi. Kaya pag tayo nasa harapan ng Diyos, walang sino man dito ang pwede magmalaki. Si Isaiah's prophet, ang ginagamit niya ang kanyang labi, ang kanyang pagsasalita. Pero Lord, I have unclean lips. Yung pagmamalaki niya, hindi pwede ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Kaya even we are broken, huwag mong sabihin, Lord, huwag kang magmamalaki. Ipagkita mo, Lord, nagsisisi ako, lahat ng ginawa ko. Anong meron ka? Wala sa harapan ng Diyos. Kaya, gusto nyo mapagpala in your brokenness? Magpakumbaba tayo. Hindi mo pwedeng pagmalakihan ng Diyos. Makikita natin dito, na kapag kaharap natin ng Panginoon si Lord, wala ka. Si Isaiah, ginamit ng Panginoon, propeta ng Diyos, pero sinabi niya, Lord, marumi ang aking mga labi. Hindi siya nagmalaki. Sa atin dito, konting nagmamalaki tayo. Kapag broken ka, huwag ka na magmalaki. Kung alam mo may babaguhin sa'yo, huwag ka na magmalaki. Kung alam mo may masama kang ginagawa, huwag ka na magmalaki. Kasi pag nasa harapan ka ng Diyos, hindi ka niya susumbatan. Kung ibibigyan ka niya ng pagpapala, unang-una sa paglaya sa brokenness at paglaya sa anumang paggawa ng kasalanan. Amen? Yun ang Diyos natin, hindi siya umuusga. At ito rin ang nangyari kay Isaiah. Kapag tayo tunay na mananampalataya, luluhod ka sa Panginoon. Kaya minsan dito, makita niyo pag nag-praise and worship, iba lumuluhod. Kasi may sinasabi siguro sa kanila ang Panginoon na kailangan mo, baka nakikipag-deal siya. Kaya sa atin, hindi na po big deal yung ganun. Between
God na lang ang nangyayari, no? Eh dapat hindi natin binabaliwala ang Panginoon. Meron tayong banal na paggalang, madalas nga, binabaliwala natin ang Panginoon. Lalong-lalo na kung tayo nakakaranas ng brokenness, sino pinupuntahan natin? Yung barkada natin na hindi magbibigay ng magandang payo. May tamang payo. Bisyo. Ano pa? Maraming bagay na lalo tayong pagmamalaki po yun. Kapag may problema na sa iyo buhay mo, magpakumbaba ka na sa harapan ng Diyos. Dahil wala kang maipagmamalaki. Pera man yan, kayamanan man yan, pinag-aralan man yan, lakas man yan, anumang bagay na meron ka, tingin mo magmamalaki ka, hindi pwede kay Lord yan. Kasi kailangan mo magpakumbaba. Yung kabanalan niya nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba. At ang kabanalan ng Diyos ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi natin. Makapagsisisi tayo. Ang sabi dito sa Job 42:5-6, noon na naririnig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo. Ngunit ngayon nakita ko na kayo. Kaya ako'y nahiya sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ako po ngayon nagsisisi sa pamamagitan ng pag-upo sa abo at alikabok. Kasi yung panahon po nila mga Israelites, yung pag-upo sa alikabok ay papakita po yun ng pagsisisi. Kilala niyo po si Job. Kilala niyo po? Sa yung nagkaroon ng sakit, in spite na sumusunod sa Diyos, kasi inano siya ng diablo eh. Yung inano siya sa Panginoon. Yung naman si Job kaya sumusunod sa iyo dahil pinagpapala mo, tanggalin mo lahat, bigyan mo ng sakit. Eh sabi ni Lord, sige, gawin mo, pero huwag mo lang papatayin. Eh ang problema, pag basahin nyo na lang po, short lang po ito para maintindihan lang po. Inaalipos na siya ng mga kaibigan niya. Ano ka ba naman, Job? May kasalanan ka. Kaya ginawa sa iyo ng Diyos yan. Marami ka sigurong ginagawa. Hindi, nagmamalaki siya. Wala akong ginawa. Sa kasalanan sa Panginoon, alam ko yan. Nagmamalaki siya. Ano sabi dito? Nung narinig ko lang po sa iba ang tungkol sa inyo, ngayon ay nakita ko na kayo, ako'y nahihiya. Kapag paharap na po tayo sa Panginoon, wala na po tayo magmamalaki kundi magsisi. Samantalang si Job nung ay yabang. Hindi, wala akong ginawa. Hindi ako broken. Wala akong sa buhay ko, pero nakaharap na niya ang Panginoon. Lord, bowed. Nahiya po ako, Lord. Patawarin niyo po ako sa mga sinabi ko po sa inyo. Nakita niyo po? Pag meron tayong banal na paggalang sa Diyos, luluhod ka, magpapakumbaba ka, Lord, nagkasala po ako. Patawarin niyo po ako. Yan, mararanasan mo yung pagpapala doon sa brokenness mo. Kapag tayong broken, huwag na tayong magmalaki. Lalo kung may ginagamit na ibang tao, lalo kapwa natin mananampalataya, ginagamit ni Lord yan. Oh, may problema ka, di ba? Ito gawin. Huwag na tayo magmatigas. Lumuhod na tayo sa harapan ng Panginoon at magsisi. Upang ipakita na tunay tayong may kasalanan at mababago sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nagiging pagpapala ang brokenness dahil ipinakilala ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nga po yan, kaya nga sa Book of Isaiah, ibinibigay ito yung tagapagligtas. Kasi walang sino man ang makakaabot dun sa kaluwalhatian ng Diyos kasi lahat tayo nagkakamali. Kaya pag sa kautusan, pag hindi mo nasunod ang isa, nalabag mo na ang lahat. Wala naman makaka-perfect nun. Kaya ipinadala ang ating Panginoong Jesus na kung saan nagpakumbaba siya para sa atin. Sabi nga, ba't ayaw ng Panginoon na mapagmataas? Kasi sinasabi sa Santiago 4:6, kinakalaban ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinahabagan ang mapagkumbaba. Kaya tayo, magpakumbaba tayo upang maitaas natin ang Panginoon sa buhay natin. Kaya pag tayo broken, huwag na tayo magmatagas. Lord, may kasalanan ako. Lord, kailangan baguhin ang buhay ko. Lord, ganito. Ilapit natin sa Panginoon. Kasi lahat ng lumalapit sa Panginoon ay hindi niya bibigyan ng mapapasama. Di ba? Kasi mabuti sa Diyos, hindi siya nagkakasala. Kaya pag binigay natin sa Panginoon ang ating mga ating mga paghihirap sa buhay, ang ating buhay na, wasak na buhay ko, wala nang kapag-asa. Merong pag-asa. May pagpapala sa brokenness. Amen? Kaya dito, pangalawa, upang maranasan natin ang ating pagpapala through brokenness, pangalawa, maranasan ng walang pasubaling pagpapatawad. Alam niyo po ba bakit sinabi ito ng Panginoon? Marami sa atin, lumalapit sa Panginoon, Lord, broken ako, lapit, pero hindi naniniwalang pinatawad na siya sa kanyang lahat ng kasalanan.
Hindi mo napansin yon? Ang dami kong kasalanan, Lord eh. Pastor eh, tingin ko ba mapapatawad ako ni Lord? Tingin ko ba na sa dami ng aking kagagawan at nakakasala pa nga ako eh. Magiging pagpapala ba yon? Meron po. Kung alam natin yung unconditional forgiveness ni Lord, lalapit ka sa Kanya, magiging pagpapala. Ano po sabi sa Isaiah 6:6-7? Pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, kay Isaias, may dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Dinampi niya ang baga sa aking bibig at sinabi, tignan mo, dumampi na ito sa iyong bibig. Ang iyong pagkakasalay naalis na at ikay pinatawad na. Sa Bible po, pag babasahin natin yung apoy, judgment po yon. Parurusahan ka, pero dito iba. Nakita niyo? Imbis na parusahan si Isaiah dahil mayroon siyang unclean lips, mayroon siyang kasalanan, yung judgment naging blessing. Bakit? Pinatawad kina sa iyong mga kasalanan. Kung meron tayong ganong paniniwala, na anuman ang nangyari sa buhay mo, anumang kawalan ng pag-asa sa buhay mo, dapat uhusgahan ka na ng Panginoon dahil sa iyong pagre-rebelde, dahil sa iyong pagtalikod sa Panginoon, dahil kung ano-ano sinasabi mo sa Panginoon, yung dapat na judgment, papalitan ng kapatawaran, unconditional. Kaya hindi dito pinag-uusapan, Lord, broken ako, ang dami kong nagawa mula maliit hanggang ngayon. Hindi na ako kayang patawarin. No, walang kasalanan ang hindi kayang pinatawad ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Walang pasubaling pagpapatawad. Sabihin, hindi na pinag-uusapan dito kung gaano karami ang pinag-uusapan. Willing ka ba na tanggapin yung kapatawaran ng Diyos? Kaya yung iba kaya sasabi ni Apostol Paul, talikuran nyo na yung mga nakaraan. Bakit? Kasi maraming Kristiyano nabubuhay pa rin sa nakaraan. Nakaraan na yun, wala nang mababago doon. Ang kaya mong baguhin ngayon, pag anuman ang desisyon mo, yun ang magbibigay sa iyo doon sa future. Yung nakaraan, wala na. Kaya ang sinasabi dito ng Panginoon, willing ka ba na tanggapin yung kapatawaran? Gaano man ang brokenness mo, gaano man yung nagawa mong kasalanan at paglayo sa akin o mga kawalan ng pag-asa because of your decision, naniniwalang ka bang pinatawad ka ng Diyos? Kasi kailangan yun. Kasi karamihan, parang hindi sapat yata ang sa dami ng aking kasalanan. Hindi mo naintindihan ang ginawa ni Jesus dun sa cross. Bakit? Dahil sa kapatawaran, may bunga ito na maunawaan natin na magbalik sa... Kapag sinaniniwala pinatawad ka ng Diyos, pakitaas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas, hindi kayo pinatawad. Ulitin ko ha. Para sure lang. Sino dito yung pinatawad niyo ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Yung pataas para makita. Ayan, okay. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Di ba, nakita niyo dahil sa kapatawaran na binigay ng Diyos, nagbalik loob tayo. Muli tayo lumapit sa Panginoon. Kaya pag hindi mo inaangkin yung kapatawaran sa Diyos, hindi ka lumalapit eh. Pero nasabi, Lord, napatawad mo ako, lalapit ako sa iyo ulit. Ganun ang sinasabi dito sa Marcos 4:11-12. Sinabi niya sa kanila, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang hiwagat tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y pinahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, makita man nila, hindi pa rin nila maiintindihan. Marinig man nila, hindi pa rin naunawaan. Sapagkat kung nakakaunawa sila, magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking patatawarin. Hanggat hindi ka bumabalik sa Diyos, hindi mo mararanasan ang kapatawaran. Alam niyo po ba, kaya maraming tao lumalayo sa Diyos. Ayaw nila sumunod sa Diyos. Pangalawa, akala nila hindi sila mapapatawad ng Diyos. Kaya pag tayo'y nagbabalik loob sa Panginoon, unang-una niyang ginagawa, patawarin ang ating mga kasalanan. Yun ang ginawa ng Panginoon. Bakit? Kasi yun ang unang kinuha ng Panginoon, yung galit at puot ng Diyos Ama na dapat tayo ang parurusahan lahat, pero ang pinarusahan ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi basta-basta yung ginawa ng ating Panginoon, kapalit ang kapatawaran ng ating kasalanan. Ano po yun? Sapagkat ito'y tinubos na mahalagang dugo ni Kristo. Hindi po basta-basta. Hindi po kayang bayaran ng pera o priceless ang dugo ng ating Panginoon. Ito po ay dugo ng isang Diyos, banal, na hindi nagkakasala. Ano po sabi din sa unang Pedro 1:18-19?
Alam naman ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay. Mga brokenness, mga buhay na mapatapon, sira. Ano pinagtubos? Sabi dito, na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Kaya minsan tayo, mga kasalanan natin, hindi naman galing sa atin, minsan sa mga ninuno natin. Bakit kaya paulit-ulit? Hindi napapansin? Bakit kaya saan ka namin, puro manginginom? Saan ka namin, mga hiwalay? Saan ka namin, puro drug addict? Kasi mga generational curse yan. Yan ang tinubos ng ating Panginoon. Ang pinagtubos sa inyo, hindi mga bagay na nawawala. Katulad ng ginto o pilak. Di ba mahalaga ginto o pilak? Pag meron ka yan, ba? Yaman mo na. Pero hindi daw tutumbas eh. Sabi dito, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na hinandog ng Diyos. Perfect. Walang kapintasan. Dugo ni Kristo. Kaya sabi ko sa inyo, kung ang banal na paggalang sa Diyos, kaya alam mo bakit? Kasi yung pinantubos sa iyo ng Diyos, hindi basta-basta. Yung kumuha ng iyong kasalanan, yung kapatawaran na natakuha mo, hindi basta-basta yung kanyang ipinalit, kundi ang buhay ng ating Panginoon Kristo na unang kinuha yung galit at puot ng Diyos Ama para tayo lahat ay mapatawad. Kung alam po natin yun, pahalagahan natin ng Diyos. Kasi kung yung mga kasalanan mo nga, hindi lang ngayon, pati future, pinatawad na niya eh. Magkakaroon tayo ng puso na, Lord, broken ako, lapit ako sa iyo, hindi ako magmamalaki, hindi ako lalayo sa iyo, hindi kita babaliwalain. Bakit? Kasi alam mo, ang pinantubos sa iyo, sa kasalanan mo, ay isang mas maano pa eh. Pag samasamahin nyo na rito, siguro yung yaman ni Diskaya, hindi sasapat. Ang tawa na, updated kayo, no? Hindi sasapat kahit anong bilyon yan. Kahit anong dami ng flood control project ang gawin mo, hindi sasapat yan. Sabi nga, anong yaman dito, hindi kayang tumbasin. Yun ang pinumbos sa ating kasalanan. Kaya even we are suffering, tayo may brokenness, isipin mo, yung kasalanan, pinantubos sa'yo, ano pa kaya yung brokenness? Kayang linisin ng Panginoon yan. Kaya niyan tanggalin yan upang maging pagpapala sa Kanya. Naunawaan po natin. Kaya hindi pwede tayong lumayo kasi lalo tayo lumalayo sa Diyos, yung brokenness hindi nahihil. Lalong lumalaki kasi yun ang gusto ng kaaway. Di ba, sira ka na? Wala nang kabuhay-buhay. Tingnan mo yung sarili mo. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay pa ba? Natutulog lang yan. Yung brokenness, di ba? Kung alam mo yung pinantubos sa kasalanan mo, ano pa kaya yung brokenness para hindi mo maintindihan na kayang tubusin ni Lord yan. Kayang ibigay ng Panginoon. Kaya hindi biro yung ginawa ng Panginoon. Kaya anong brokenness mo? Bigay mo kay Lord. Magiging pagpapala yan. Magiging blessing yan. Ano? Kaya mabroken tayo kasi bakit? Unang-unang na-broken si Lord. Hindi yan. Hinagupit siya doon. Sino nakapanood na ng Passion of Christ? Diba? Grabe doon, Sabi ng mga Bible scholar, mas higit pa ron ang naranasan ni Jesus. Yung agony. Kaya yung sinaksak dito, lumabas tubig. Sabi sa medical term, lumalabas lang daw yon kapag sobrang hirap ang naranasan ng tao. Di ba saksakin ka dito, hindi dugo lumabas tubig. Ibig sabihin, sobrang hirap ang naranasan ng ating Panginoon Kristo para maging pagpapala yung mga brokenness natin. Para maging pagpapala ang lahat ng mga bagay na naghihirap tayo. Minsan kasi proseso talaga yung brokenness sa buhay natin eh. Sino dito hindi nakaranas ng problema? Lahat tayo, tama. Tayo hindi. Pag hindi ka nakaranas, delikado ka. Baka hindi ka taga rito. Kasi lahat tayo, makaprong tayo dyan. Hindi pwede. Kahit nga mga pastor, kahit sino ba nyo, kahit yung mga ginamit ng Panginoon dito na ordinary people become extraordinary people. Sila pa yung nakaranas ng mga mabibigat na brokenness sa mga problema sa buhay. Pero maganda lang, they have extraordinary God. Di po ba? Kaya yun ang maganda sa Panginoon eh. Ito, mga halimbawa ko na lang. Kapag po ako may bola na Spalding, hawak ko, may halaga po? May halaga? Oo, pastor, may halaga yan. Magkano bayad mo sa Spalding? 1.5. Tama? Pag yung bolang yun, ibinigay ko si Stephen Curry. Kilala niyo si Stephen Curry? Kilala niyo po ba? Pag binigay ko yun kay Stephen Curry, magkano ang halaga ng bola? 300 million na yan. Stephen Curry yun. Tama?
Meron naman akong sa lawn tennis yung raketa. Pag binigay sa akin, baka panghapas ko lang ng aso yun eh. Di ba? Pero pag binigay ko kay Serena Williams, magkano na yung raketa? Million na yan. Di ba? Yung gold cup. Kapag may gold cup, binigay ko sa akin, iba yan. Baka ipanghampas ko rin sa mga tao, luluko-luko. Ibigay mo kay Tiger Woods yan, million din ang halaga. Ano ba? Halimbawa po yun, na kung ang ating ibibigay sa Panginoon yung brokenness, magiging pagpapala po yan. Merong halaga. Amen? Ang akala natin yung brokenness natin, walang halaga, sira na. Pero pag ang Master, ang Diyos na may nalang ng buhay mo, ibinigay mo yan, na dating walang halaga, magkakaroon ng halaga, higit pa doon sa nauna. Di ba? Yun po ang katotohanan. There is a blessing in our brokenness. Ang tanong lang, willing ba tayo ibigay yung brokenness sa Panginoon? Are you willing to give your brokenness to the Lord? Sino pa yung gustong lalong gumanda ang buhay? Lahat tayo, di ba? Kasi wala naman perfecto dito eh. Ang maganda lang sa Panginoon, if you give to the Lord, lalong gaganda. Ang kaaway, broken nga, sira. Paano gaganda yan? Si Lord, walang pangit. Si Lord, hindi magmumulan na masama. Si Lord, laging pinanggagalingan yung pinaka-the best. Bakit? Ibinigay niya yung pinaka-mahalaga sa buhay niya si Jesus. Ano ba kaya hindi niya kayang ibigay sa atin? Kaya ang tanong ko po lagi, ngayong sa umagang ito, willing ka bang ibigay yung brokenness kay Lord? Yung brokenness naman, gusto mo maging pagpapala sa Panginoon. Katulad po, sinabi kong halimbawa, kilala niyo po si Leonardo da Vinci? Di ba? Nakita niyo si David, yung kanyang sculptor na ngayon, wala kasi akong picture. Galing po sa marmol yun. Pero sa unting-unting bigay po, paghampas dun sa batong yun, sa marmol, lumabas yung napakagandang imahe ni David. Ayun, doon na sa museo. Sa ating pong buhay, nakakaranas tayo ng brokenness. Pero ginagamit po yan ng Panginoon upang ilabas yung ordinary to extraordinary people because we have extraordinary God. Kaya wali ko pa yung tatanungin, willing po ba kayong ibigay yung brokenness para sa Panginoon? Let's bow our head and close your eyes. Manalangin po tayong lahat. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe. Lalo niyo ipinakita yung katotohanan ni napakahalaga. Lalong-lalo na po sa mga taong sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, narito po kami nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Kung maaari, luluhod kami, Panginoon. Sapagkat sino ba kami sa harapan mo para pag-ukulan ng pag-ibig mo, pag-ukulan, Panginoon, ng kapatawaran, pag-ukulan, Panginoon, ng magandang buhay. Pero Lord, mahal mo kami. At sinabi niyo po yan, kayo unang nagmahal sa amin. At kayo ang unang pumili sa amin, Panginoon. In spite sa aming kahinaan, in spite sa aming brokenness, tunay na may pagpapala. Lord, wala pong maililib sa inyo. Sa amin lahat dito, Panginoon. Sa oras na ito, saliksikin mo po kami, Panginoon. Hindi kami nagmamataas, Panginoon, sa harapan nyo ngayon. Wala kami maipagmamalaki, Panginoon. Katulad po ni Isaiah, yung pinaka-pwede niya ipagmalaki, pero Lord, unclean lips pa. Marumi pa, Panginoon. Ganon din po sa amin, Lord. Lahat ng bagay na meron kami, galing sa inyo, lalo po yung mga bagay na mabubuti. Walang sino man sa amin ang pwede magmalaki. Kaya Lord, narito po kami lahat. Nagpapakumbaba sa inyo. We are broken, Lord. Nasira ang aming buhay dahil sa kasalanan. Nasira ang aming buhay dahil sa aming maling desisyon, sa maling taong aming sinamahan, sa aming pananaw sa buhay, Panginoon, na magpaligaya lamang mauna ang buhay namin. Ang desisyon namin na manggaling sa amin at hindi sa inyo, Lord. Sa oras na ito, Lord, nagpapakumbaba kami, Panginoon. At may banal na paggalang sa inyo. At naniniwala kami, Panginoon, so ang conditional na kapatawaran ibinibigay niyo sa amin.
Ano man ang aming nagawa, Panginoon, ano man ang aming kasalanan, ano man yung brokenness mula sa aming pagkabata hanggang ngayon, Panginoon, naniniwala kami na pinatawad mo kami. Upang sa ganoon, lalo kami laging magbalik loob sa inyo, Panginoon. Lalo kami lumapit sa inyo, Panginoon. Na lagi namin isipin, Lord, wala kami magagawa unless hindi mo kami tutulungan. Unless, Lord, hindi mo ipakita sa amin yung disenyo nyo para sa amin lahat na nanggaling sa inyo. Kaya po, binigay nyo ang aming Panginoon sa Kristo upang ibalik, Panginoon, yung disenyo nyo. Na kayo, Panginoon, na masusunod na hindi na kami. Yung inyong gusto ang masusunod na hindi yung gusto namin, Panginoon. At turuan nyo kami, Panginoon. Nakalimutan na ang nakaraan. Kundi, Lord, tumutok kami sa inyo nang magbibigay sa amin ng pagpapala, na magbibigay sa amin ng muling pagkabuo ng aming buhay, na mas maganda pa sa nauna, Panginoon. Dapat you are created us by your own image, Lord God. Yung identity namin nasa inyo, hindi sa mundong ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, hindi kami magiging perfecto. Hindi kami magiging extraordinary, Lord. Pero kaya namin mangyari yun sa buhay namin. Dahil meron kami extraordinary God na malalapitan, na laging nakayakap sa amin upang iparanas na nandiyan kayo buhay at punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal para sa amin, Lord. Lord, we thank you so much, Lord. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Praise God. Hallelujah.